na ba? Mic, test, mic, Marites. Ano ba kasi? Alam ko na, kakanta muna ako para matry ko yung bagong mic, diba? I can live, I can reach the heavens above, I can right what is wrong. Hindi ko na siyang tapusin. Nakala ko kasi, ano bang content to? Kala ko kasi concert. Ha? Fitness journey. The most important thing is to be satisfied with your life and yourself. Work hard and train harder to become the best version of yourself. In my veins, This is Irish and welcome back to my channel, and for today's video, i-share ko sa inyo yung fitness journey ko kung paano ako pumayat from 70 kilograms to 53 kilograms. Paano nga ba? Sobrang laking transformation nun, di ba? Sobrang bigat. So yan, before that, kung bago ka dito sa channel ko, please like and subscribe ka naman para, di ba, updated ka sa mga susunod na video na ipopost ko pa in the future. So yan. Actually, itong video na to, dapat dati ko pa talaga siya ginawa. Kasi, since the day na pinost ko yung fitness transformation ko, ang daming DMs na na-receive ako na paano ba pumayat, paano yung anong secret mo, anong diet mo, share mo naman, ganyan. So, dun sa mga taong naka-appreciate ng transformation ko, thank you kasi nagagandahan kayo sa katawan ko and nagustuhan nyo yung transformation ko. And dun naman sa mga taong di nakakakilala sa akin, for sure, kaya ka nandito kasi nakaka-experience ka ng body shaming. Gusto mong i-build yung confidence mo. Gusto mong ng changes sa life mo, di ba? Gusto mong i-improve yung self mo to become a better version of yourself. So, itong video na to is para sa'yo. Perfect siya para sa'yo. Sana lang may matutunan kayo sa mga sasabihin ko. Sana ma-inspire kayo, ma-motivate kayo. Hindi ko alam kasi i-share ko lang sa inyo yung kung anong nangyari sa akin in the past, kung paano ko siya na-manage, na-maintain yung pagiging fit ko. So, itong video na to, i-share ko sa inyo yung reasons ko, bakit bakit ako nag-decide na mag-fitness, yung paano ko siya in-start, ano yung workout ko, ano yung diet ko, ano yung motivation ko, ano yung maintenance ko, since 'di ba, pandemic, nasa bahay lang tayo, hindi tayo makapag-gym sa labas. So, ano yung mga ginagawa ko sa bahay para 'di ba, ma-maintain pa rin yung pagiging fit mo. Bago yung lahat, share ko muna sa inyo yung before and after ko. So yan, ang laki ng difference, di ba? Ang laki ng transformation. From 70 kilograms to 53 kilograms. So nakakasuot na ako ng fit na mga damit dyan. Nakaka-selfie na ng with confidence. And nakakapag-active wear na ako. So yan. Pwede na rin ako mag-bikini, nakaka-bikini na ako sa social media that time. So yan, umpisahan natin sa why. Bakit ako nag-fitness? So kailangan yan, kailangan mo kasing malaman yung deepest why mo. Bakit mo ginagawa yung isang bagay para 'di ba mas magkaroon ka ng reasons para i-push through yung gusto mong gawin sa life mo. So, ano nga ba? Of course, it's all about my health.
Yan talaga about my health. Paano bang health? Health physically, emotionally, and mentally. So first, physically. Bakit nga ba physically? Since meron akong thyroid issues, kailangan ko talagang mag-workout. And nung time kasi na sobrang bigat ko na, nagkakaroon ako ng back pain. Siyempre, di ba, kapag mabigat ka, nahihirapan din yung self mo, yung sarili mo na buhatin yung sarili mo, di ba? Kaya siguro yun, nagkakaroon ako ng back pain, may constipation, ano pa ba, heartburn. Hindi siya maganda talaga sa akin. Kasi yung parang laging mabigat yung katawan ko, ganyan. Tapos yung circulation ng blood. Well, mentally naman, actually, siguro maraming makaka-relate sa akin itong topic na to about mentally. Na-experience mo na bang ma-body shame, ma-victim blaming, yung mabully, masabihan ka ng hindi maganda kasi dahil sa nakikita nila physically. So, yan. Na-experience ko yan actually. Na-experience kong ma-body shame. Since since high school, ganyan, college, ganyan. Yung palagi akong nababody shame, palagi akong nabubuli sa katawan ko. Hindi ako nasasabihin na mataba, ganyan. Parang feeling ko tuloy, may mali palagi sa katawan ko kasi malaki yung balakang ko, malaki yung hita, ganun. Feeling ko before na parang laging may problema yung katawan ko. Kaya yung parang mali talaga yung ginawa ko before, ha. Yung parang nag-fitness talaga ako para ma-please ko yung ibang tao na pasok sa society, kung ano yung true fit, di ba? Sobrang mali yun. My past self, actually, grabe ako dati. I used to be submissive, sobrang silent lang, mahilig akong makinig sa mga sasabihin ng ibang tao, people pleaser, kasi takot ako. Takot ako na pagka pinakita ko yung totoong self ko sa ibang tao, feeling ko hindi nila ako matatanggap. So, yung parang lagi kong hinahide yung sarili ko dun sa kung ano na lang yung acceptable sa society. So, which is mali yun. Hindi na siya nakakaganda sa health ko mentally. Kaya, sabi kong ganyan, kailangan ko rin siyang baguhin. True fitness, ang dami kong natutunan, hindi lang siya physical, ha. Ang dami kong natutunan sa journey to. So, yun. Emotionally, ano ba yung reason ko emotionally? Actually, nung time na that was 2018 na nagkakaroon na ako ng self-realization, yung parang binibuild ko na rin yung self ko kasi meron akong mga past issues na kailangan kong i-resolve sa sarili ko. Hindi ko na siya masyadong i-elaborate para syempre, di ba, hindi naman kailangan yung buong 10K ng buhay ko dito sa fitness journey, di ba? So, yun. That was the time na na-diagnose naman yung tatay ko ng stage 4 cancer. So, actually, hindi ko talaga alam yung gagawin ko kasi parang meron akong parang binibuild internally sa sarili ko. Tapos bigla, may mga ganitong situation na nangyari sa family namin, ganun. So, nung nawala yung tatay ko, malaking impact siya sa akin. Sobrang painful, sobrang stressful. So, anong ginawa ko para maalis ako dun sa stress na yon? Parang ganon. Actually, ang fitness din yung nakatulong sa akin doon. Kasi 'di ba, kapag kunwari nawalan ka ng loved one, especially sobrang lapit sa iyo, sasabihin nila na parang nandito kami, ganyan. Pero dapat tulungan mo din yung sarili mo para ma-build mo yung gusto mong i-build. So, yun, kailangan ko talaga ng changes kasi yung grabe talaga yung na-experience ko before, sobrang stressful. So, kailangan i-assess mo yung sarili mo, emotionally, physically, mentally, ganyan. Kung nakakabuti pa ba yung nakikita mo sa salamin, ganyan. Okay pa ba? Kung na-assess mo sarili mo, na-realize mo na may kailangan kang baguhin, merong mali, pwede mo naman gawin yan. So, dyan nag-start yung fitness journey ko. Anong nagpa-push sa akin? Actually, ito. I-share ko muna sa inyo bago yung pagpupush. I-share ko muna sa inyo na ang fitness journey, hindi yan parang
trip mo lang or gusto mong gawin ngayon, tapos bukas kakain ka ng masarap, kailangan it is a lifetime commitment. Kapag ka nag-decide kang mag-fitness, kailangan buo yung loob mo. Committed ka dun sa ginagawa mo. So, yan. And next, syempre, kapag ka-committed ka na, ayan, nag-decide ka na, kailangan meron kang plans. I-journal mo yan. So, paano mag-journal? I-divide mo yung short-term goal mo to long-term goal. Ano yung mga short-term goal? Ito yung mga achievable within a week or within a day or within a month. Ilagay mo yung diet mo, yung mga dapat mong gawin para dun sa short-term goal mo. Sa long-term goal mo naman, syempre, di ba, yung desired weight mo, kung ano ba yung gusto mo. So, dyan mo i-check kung, kung achieve ba yung ginawa mo or what. Di ba? So, next, kailangan kapag pumasok ka sa fitness journey mo, papalitan mo yung mindset mo, tsaka yung perspective mo. Hindi na pwede yung old habits mo na kailangan maging top priority mo yung self mo, matutunan mo na mag-self-love, di ba? At saka kapag ka hindi ka na motivate sa sarili mo, balikan mo lang yung deepest why mo kung bakit mo kailangan gawin yan. So, yan, kailangan kasi meron kang why, meron kang goals, committed ka, meron kang plans sa life mo. Hindi siya basta-basta lang kasi mahirap siya kung tutuusin, pero kung in-enjoy mo yung journey, tsaka hindi mo iniisip na, or hindi mo pinipressure yung sarili mo na, oh, ganito dapat ako, ganito dapat yung weight loss ko, kasi iba-iba tayo ng katawan. Hindi naman porket na si ganyan, achieve niya within 4 months yung desired na weight niya, ikaw, parang kahit na 1 year na, hindi mo pa rin ma-achieve, huwag kang ma-depress or ma-frustrate. Kasi, di ba, may kanya-kanya tayong fitness journey. Merong mga mabibilis, merong mabagal. So, yan. So, ano yung nagpa-push sa akin para maging committed? Nag-start ako ng diet muna kasi baka makuha ko naman siya sa diet. Tinry ko yung tanggalin yung white rice ko, ganyan, nagsalad-salad. Effective siya within a month. Pero, di ba, ang pinag-usapan natin is a lifetime commitment. 1 month, okay siya. After nun, parang babalik na naman ako sa dati. So, it means, pinressure ko lang yung sarili ko, hindi talaga ako nag-i-enjoy sa diet ko. So, tinry ko din yung take ako ng supplements, yung pampatanggal ng gana sa pagkain mo. Hindi din siya ano sa akin, hindi rin siya naging effective kasi magana pa rin talaga akong kumain. Tingnan mo naman, di ba, yung parang, hindi kasi ako skinny. Yung bone structure ko is malaki. Hindi ako yung mga type ng girl na yung parang skinny, pero at least strong, di ba? So, yun. Hindi siya effective sa akin kahit na anong gawin ko, pati yung mga products na nabibili dyan sa mall or dun sa mga pinopromote nila, hindi siya effective sa akin. So, kung sa inyo, effective siya, well, good. Sa akin kasi, hindi. So, ang ginawa ko, pumunta na ako sa gym, naglakas loob na ako. So, ang ginawa ko, nag-member ako ng 3 months para, di ba, meron kang reason talaga, may commitment ka na kailangan pumunta sa gym. Siyempre, di ba, pag minsan din naman tayo talagang motivated na mag-workout, di ba? Lalo na pag nag-uumpisa ka, hindi mo naman alam kung ano yung dapat mong gawin or tatamarin ka, lalo na pag wala kang kasama. So, yon, nag-decide na talaga ako kasi hindi na talaga okay sa akin. Gusto ko ng changes. Pumunta ako sa gym. Bali, ang ginagawa ko is lahat ng work and yung kailangan kong gawin for the rest of the day, ginagawa ko siya from morning up to evening. By 6 o'clock, doon na ako pupunta ng gym kasi I make sure na dapat lahat ng kailangan kong tapusin is tapos na. Para, di ba, pagkatapos mo mag-gym, kakain na lang, tapos magpapahinga, and then matutulog para masarap yung tulog mo. Pumunta ako sa gym, ako lang mag-isa, kaso zero knowledge ako. Hindi ko alam kung ano yung mga programs doon. Sobrang hirap, di ba? Ang alam ko lang, treadmill yan. Hindi ko nga alam hawakan yung mga equipments until merong coach doon na sobrang nagpapa-thank you ko kasi naging malaking part siya sa fitness journey ko.
tinuruan niya ako ng ganito, kung paano gamitin yung mga equipments, until sinabi niya nga sa akin na, ba't hindi ka mag-join dun sa mga programs natin? Kasi yung mga programs natin is sama-sama na sila, parang meron silang cardio, body core, lahat nandyan na. So, sinabi niya yung schedule, so naging interested ako. So, pumunta ako dun sa mga programs na yon. Nasiyahan ako. Actually, mahirap siya. Pakita ko sa inyo yung mga workouts na ginagawa ko. Ayan, in-insert ko yung mga workout na ginagawa ko sa gym. Nagpa-pound ako, MetaFit, body pump, kickboxing, zumba, strong by zumba, mga core workouts. Ayan, sobrang dami niyan. Inyo yung mga iilan sa workout na ginagawa ko. Ito yung sinasabi ko. It's MetaFit workout. Sobrang hirap niyan. And next is the body pump workout. Kailangan mag-lift dyan ng mga equipments. Sobrang hirap pero sobrang sulit. Kasi pag nakita mo yung result, ay the best. Next is the Tabata. And pound rock out workout. Isa to sa favorite kong workout na ginagawa ko. And next is the kickboxing. So, yan. So, actually, mahirap siya. Hindi siya madali. Pero, kapag gusto mo yung ginagawa mo, masaya ka, gusto mo ng changes sa sarili mo, ayaw mo na yung dati mong mga habits, ay, talaga, ipupush mo talaga yung sarili mo to become a better version of yourself. So, yun nga, ang nagpa-motivate pa sa akin, aside dun sa mga deepest why ko, is meron akong mga friends, may mga nakilala akong friends na the same mindset, the same yung goals na kailangan pumayat. Parang mas nag-enjoy ako, nagkaroon pa ako ng another reason para ituloy ko yung fitness. So, mga 1 month yun, nakikita ko na yung result, pumayat na ako. Hindi yung talagang as in bonggang payat na payat ha. Nakikita ko na yung resulta ng pinagpaguran ko. So, ang saya kasi nakikita ko na parang ayan ito na yung nagbubunga na yung mga ginagawa ko. Nag-push lang ako. Kahit na marami akong ginagawa sa life ko, binigyan ko talaga siya ng time. Pinrioritize ko yon. Isa yun sa pinrioritize ko sa life ko. Diba? Kasi before, lagi lang akong milk tea, samji, ganyan. Ay, grabe. Ang unhealthy ng lifestyle ko. Hindi siya dapat talaga tularan. Habang nag-workout ako, pinopost ko siya. Pinopost ko siya sa social media ko. Wala akong pinagsabihan about sa journey kong to. Kasi, syempre, di ba, di naman kasi lahat maiintindihan yung story mo, di ba? Kailangan talaga tulungan mo yung sarili mo. So, yon purpose ko kasi doon is gusto kong makita yung before and after ko. So, kaya pinopost ko siya. Para pagka meron akong nakikita ko na parang may result na, titingnan ko yung mga picture yung before and after ko kung talagang nagkaroon siya ng resulta. So, yun nga, dalawa yan eh. Meron mga nakapansin na yung transformation ko, which is ginawa nila akong inspiration sa mga pinupost ko. Hindi ko nga in-expect na gano'n eh. Yung parang sinachat ako na sinasabi na nakakatulong yung mga pinupost ko ng mga program, pinapanood daw, ganyan, which is sobrang ang saya, di ba? Yung parang hindi lang pala yung self ko yung natutulungan ko, pati yung mga ibang tao na sobrang dami din pala na kailangan ng improvement sa sarili nila. So, yun. Pero, wag ka, I got bashed din. Nabalingin naman ako kasi parang, syempre yung mga hindi nakaka-relate, ganyan. Parang, ano bang ginagawa ko? Parang, bakit into social media ka? Bakit nagpo-post ka ng ganito? Actually, hindi ko sila masyadong sinasagot. Kasi, di ba, hindi mo naman kailangan i-explain yung sarili mo, di ba? Tsaka, understood naman din yun. Naiintindihan ko naman kasi, di ba, yung parang sudden yung changes ko. Tapos, may mga concern or marites na nagtatanong bakit ganyan yung mga pinupost ko. So, yun, nasagot ko na kung bakit nga ba. So, kung makikita mo sa Instagram ko, sa social media ko, yan yung mga pinupost ko sa life ko, yung about sa fitness journey ko. Kasi, sobrang proud lang naman din ako. At saka, baka kasi makatulong yun sa ibang tao na hirap magpa-fit, di ba? Na gusto rin naman maging
healthy. So, yun. So, syempre, aside from workout, kailangan sabayan mo rin ng diet mo. So, ano yung diet na ginawa ko? Di ba nga sabi ko, hindi siya effective sa akin, tanggalin yung white rice, parang ginugutom ako. So, ang ginawa ko, ni-replace ko na lang yung mga tinanggal ko before. Like, for example, yung white rice, ginawa kong brown rice. Yung mga fried eggs, ginawa kong hard-boiled, ganyan. Meron pa rin namang mga fatty food. Hindi nga lang yung talagang grabe na yung talagang nagmamantika na, hindi naman ganon. Siyempre, kailangan pa rin natin ng good cholesterol sa katawan natin kasi kailangan ng heart natin yan para mag-function well. So, binawasan ko din yung sodium intake ko or yung maaalat, ganyan. Kasi diba, ang sodium, nakaka-attract yan ng water sa katawan. So, kapag ka na-attract yung ng water, nagkakaroon tayo ng fluid retention. So, yun yung nagpapa-effect sa atin ng nagkakaroon tayo ng edema or pagmamanas. Kasi, tingnan mo, kunwari, kumain ka lang ng junk food, tapos sasabihin mo, ay, iinom ko naman, ganyan. Tapos nagtaka ka kasi palainom naman ako, ganyan. Pero bakit tumaba ako within a week, ganyan. Yan yung reason. Kasi nagkakaroon ka ng fluid retention. So, wag masyadong maalat, wag rin masyadong matamis, ganyan. Ako kasi sweet tooth ako, sobrang hirap pa ako talagang tanggalin yung sweet sa life ko. Pero, sa fitness journey ko, dahil gumagalaw yung circulation, yung blood circulation, yun, parang medyo nakakalimutan ko na din yung pagkakain ng sweets, pero nandyan pa rin naman. May cheat day ako. Like for example, Monday to Friday, kumakain ako ng mga healthy food na yung healthy food means the right food, right amount din. Yung hindi, wag mong ilimit yung sarili mo na, ay, kailangan ito lang yung kakainin ko. Hindi siya maganda kasi kailangan pa rin ng katawan natin ng proper nutrients. Tama ba yun? Proper nutrients. Siyempre, kailangan pa rin ng nutritious food. Hindi siya pwedeng tanggalin mo to. Kailangan complete pa rin. Meron kang rich in potassium. Yan yung mga kailangan natin. Potassium, may sodium, merong protein, ganyan, may carbohydrates. Dapat complete pa rin yung meal mo. So, yun nga. After that, in-enjoy ko lang yung journey ko. Hindi ako nag-vegan. Walang special diet. Hindi ako nag-vegan diet, yung mga, ano ba yun, yung fasting, wala siyang, maswerte ako kasi wala siyang ka-arte-arte yung katawan ko. Hindi naman porket sinabi ko na ganito yung diet ko, gawin mo din. Ito lang talaga yung effective para sa akin. Baka kasi sa'yo hindi siya effective, so trial and error lang talaga. Pero kasi ito, yung pagkakain ko ng healthy food, complete meal, is sobrang effective siya sa akin. Nakatulong siya while doing workout. Sinasabi ko nga palagi na ang diet natin is 30% lang, 70% pa rin yung workout na para makita mo yung totoong result. So, yun nga, hindi wag ka mag-focus lang sa diet kasi ang pagiging active talaga, yun talaga yung totoo. So, yun. After that, so, ini-enjoy mo dapat yung journey mo, hindi siya pwedeng pressure. Maling-mali yun, wag mong gagawin yung past self ko na yung parang people pleaser para lang maging acceptable ka sa ibang tao. Dapat enjoy mo yung journey mo at saka kausapin mo yung self mo positively na ganito, kung ano yung gusto niya, kung ano nasa puso niya, ano nasa mind niya, yun lang dapat yung sinusunod mo. Kasi anything na hindi mo pinakinggan sa sarili mo is considered pa rin na hindi siya fit and healthy. Bonus na lang yung physically na maganda yung katawan mo, ganyan. Bonus na lang yun. So, kailangan, complete. And then, after nga, nakikita ko na yung result kasi ini-enjoy ko yung journey, mga 6 months, naging na siya, yung parang naging fit na siya, naging fit. Sa kakabad ko, tawag doon, yung mga core workout, ang dami kong ginawang workout So, yun, naging fit naman, naging fit ako. So, nakikita ko na yung result, dumating yung time na yung parang, kapag ka isang araw, hindi ako nag-workout, parang hinahanap na siya ng katawan ko, yung parang gusto niya na yung pain, gusto niya na yung sakit. So, hindi ko kaya na walang workout doon. Darating kayo doon sa ganung punto Kahit anong ginagawa ko, go lang, push. After na mag-work, push lang, pupunta ako sa gym kasi talagang hinahanap na siya ng katawan ko. Pero pagka kasi hindi ako pumunta sa gym, parang
babalik na naman yung dating habit ko. Ang ganda-ganda na nga eh. Circulation ko, sarap ng tulog ko, ang ganda lahat. Bumalik talaga yung glow. So you name it, kahit na paano yan, sobrang saya lang. So after that, that was 2019 kasi ang journey ko. 2020, biglang nag-lockdown, biglang nag-pandemic. Diba? Unprepared tayo lahat dyan. So, kailangan yung gym magsara, ganon. So, naisip ko, paano na ako makakapag-gym? Kasi, diba, yung wala talaga akong knowledge, tinuturuan ako ng mga coaches ko doon. Paano na lang pag akong mag-isa, diba? So, ang ginawa ko, nag-lockdown, tinuloy ko yung workout ko dito sa bahay. So, yun nga, yung mga natutunan ko sa gym, tinuloy ko pa din. Yan yung ginagawa ko sa abs. Shinare ko na sa inyo yung mga iilan sa mga workout na ginagawa ko sa bahay. So, lalagay ko na lang siya sa description down below kung ano yung link para, diba, makita nyo kung ano yung mga workout na ginagawa ko dito sa bahay. So, yun nga, tinuloy ko pa din yung diet ko, yung workout ko, ganyan. Hanggang doon sa dumating yung time na yung parang naging slim na ako. Actually, noong 2020 kasi, wala pa akong self-awareness noon. Hindi ko alam yung self-love, wala akong self-realization. Hindi siya natututunan sa school kasi, hindi siya natututunan basta-basta. So, ang ginawa ko noon is kailangan kong magbasa ng mga books, I do research kung ano ba to. So, hindi ko na-explain yung self-love. Alam nyo naman yan, di ba? Hindi yan makasarili pagka self-love. Kailangan mo yan kasi kailangan mong punuin yung sarili mo ng pagmamahal para, di ba, pagka full ka, maibigay mo yung right love sa mga taong nakapaligid sa'yo, sa mga loved ones mo. Kailangan mo yan. Kailangan mag-start lahat yan sa sarili mo. Yan. So, hindi ko alam that time. Actually, noong 2019 talaga, to tell you honestly, hindi ko alam yung ginagawa ko. Nagbo-workout lang ako para mag-workout. Pero, habang matagal yung fitness journey ko, mas lumalalim yung definition ko about fitness. Hindi lang siya fitness na yung parang gusto mong maging fit, magkaroon ng abs dyan, magkaroon ng muscles. Hindi lang siya ganun. Naging mas malalim pa yung definition ko. Mas naturuan niya kasi, I mean, yung kapag ka kasi nag-fitness ka, hindi lang yung katawan mo yung gumagalaw, pati yung mind mo, nag-iiba na rin yung mindset. Gumaganda na din, kasi gumaganda yung circulation, di ba? So, yun, ang laki talagang tulong ng fitness journey ko. Doon ko natutunan yung self-love, ganyan, yung, dati akong slim, gusto ko lang, ang goal ko sa pag-workout ko is maging slim ako, maging skinny ako. Eh, hindi naman ako ganun. Realize ko yun. Kailan na lang. Sobrang, kung alam ko nga lang talaga yung dati pa tong self-love na to, edi sana, hindi ako ganito ka-harsh sa katawan ko. Kailangan magpa-thank you kayo dun sa kung anong ibinigay sa inyo kasi, ang laki kayang tulong niyan kung hindi dahil sa katawan mo, di ba, hindi mo magagawa yung mga dapat mong gawin sa daily living mo, di ba? So, yun nga, anong nangyari, sa sobrang payat, parang hindi na siya okay sa akin. Hindi na siya proportional sa height and body weight ko, yung BMI ko. Sa please ko sa mga tao na, uy, ito, ano na ako, skinny na ako, ganyan, mali yun. So, ang ginawa ko, nag-regain ako ng weight, and then, ayun nga, pero sinasabayan ko pa rin ng workout yun, kumain ako, healthy pa din, dinagdagan ko lang dun sa dati kong diet. So, yun, ayun, eto na ako, ayan na, from 70 kilograms to 53 kilograms, binalik ko siya into 57, 58 kilograms. So, ito na talaga yung ideal na weight ko sa height ko. So, wala na akong pakialam kahit anong sabihin nila. Kung kunwari tumaba ako or what, eh dito ako masaya, dito masaya yung katawan ko, dito ako healthy, dito ako masasabi kong fit, 'di ba? Kasi iba-iba naman tayo ng definition ng pagiging sexy, 'di ba? Pagiging fit. Para sa akin kasi ang fit inspiration ko is yung self ko. So, kahit nasabihan pa ako ngayon ng tumaba ka or what, i-body shame pa ako dahil sa fitness journey ko, ang dami kong natutunan, ang dami kong na-realize sa sarili ko na gusto ko din i-share sa inyo. Kaya ito, ginawan ko ng video. Sobrang saya
masaya lang kasi yung aside dun sa pumayat ka, na-accept mo yung sarili mo, na-accept mo kung anong klaseng body yung ibinigay sa'yo ni God, and I appreciate it kasi hindi lang talaga ako physically nag-improve, pati na rin yung mindset ko, yung perspective ko. So, ang laking changes, ang ganda. Kasi, pagka committed ka sa isang bagay, ay talaga, yung result is maganda din. Wala naman kasing madali. Wala namang madaling fitness journey. Kahit namang anong aspect sa life natin, di ba? Walang madali. So, pinaghihirapan yan. Walang shortcut. So, enjoy mo lang yung journey mo. Ang masasabi ko, wag mong pressure rin. Mo lang yung life mo, wag masyadong harsh sa sarili mo, di ba? Kasi hindi naman lahat ng nakikita natin sa Instagram, yung mga models dyan, di ba? Perfect na ganyan. Lahat tayo nakakaramdam ng bloated, ganyan. Nakakaramdam tayo ng sometimes hindi tayo maganda, may mga insecurities din. Lahat naman di ba? So, yung iba, ini-edit, filtered, ganyan. So, wag kayong masyadong magpa-pressure dun sa mga nakikita nyo sa Instagram. Kailangan, tingnan nyo yung sarili ninyo, kausapin nyo palagi, maging mabuti kayo dun sa mga sinasabi nyo sa sarili nyo, para, di ba, for the rest of the day, magiging happy lang, magiging positive, mag-move forward ka dun sa mga gusto mong gawin sa life mo, di ba? So, yun. Actually, sobrang haba na nitong chikahan natin. Sobrang haba na nitong fitness journey ko. Gusto ko pa sanang dagdagan, pero sa mga susunod na videos na lang, basta comment down below kayo kung nagustuhan ninyo itong topic natin, and ano pa yung mga gusto ninyong topic, para diba may idea ako kung anong gagawin ko sa mga susunod na mga videos na mag-base ako dun sa mga request nyo din. So, yun. Sana may natutunan kayo. Sana na-inspire kayo dun sa true to life. Ano ba yun? Dun sa nangyari sa akin sa fitness journey ko. And huwag yung tutularan yung past self ko na mga palpak-palpak, yung mga mali-mali. Actually, tinanggap ko na yun and accept ko yun. And I still love myself. Till our next video. Basta comment down below lang kayo dyan. Don't forget to like and subscribe. And then follow nyo na din ako sa Instagram ko, sa Facebook page ko, and sa TikTok ko. Para diba, makita nyo dun yung mga... Dun kasi nag-upload din ako ng mga fitness journey ko, kung ano yung mga pinagagawa ko sa life ko. Para updated din kayo, diba? Kung nagustuhan nyo itong video